ay sumisimbolo ng balat o ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Doon po sa kwento na ni Gideon, hindi ko ito nabanggit kamakailan, pero babanggitin ko ngayon. Alam niyo ba na doon napakaliwanag yung tinatawag na divine exchange. Pastor Dave, yung divine exchange, yung dakilang palitan ay nando doon. Because yung basang lana ay sumisimbolo sa ating Panginoong Hesus. He is the living water. Yung pong tuyong lupa ay sumisimbolo sa atin na dahil sa kasalanan, tayo ay walang buhay. Tuyo tayong lahat. Nabubuhay sa anumang uri ng karumihan. But praise be to God, si Jesus ay nagkatawang tao para sa atin. Nanirahan sa atin yung rivers of living water, yung tubig ng buhay na nirahan sa atin. Kaya wala nang pagkatuyo na mangyayari sa ating buhay. Laging sariwa, laging magandang mangyayari sa ating buhay. Because the living water, the bread of life, lives inside of us, tabernacle inside of us. Praise be to God. Amen? You see, the divine exchange, nakatago sa istorya doon kay Gideon. He took all our poverty. Pero meron pa rin mga utak mahirap. Meron pa rin katwiran, mahirap lamang po kami. You know, when we say that kind of word, we nullify the finished work of Jesus. What else? He exchanged our sickness and disease for His healing, for our healing, for His healing and health. Two words, healing and health. Healing and health. What is healing and health? The broken bread, remember the broken bread and the whole bread. Okay? Ano yung healing? Di ba? Yung bread that was broken, His body was broken. Tama? His body was, wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Okay? And then, by His stripe, singular, by His stripe, we are healed. The broken body of Jesus causes us to receive divine healing. Pero hindi lamang nanatiling patay si Jesus, siya'y muling nabuhay. At nung siya'y muling nabuhay, yun ang tinatawag, whole bread, we receive what? The divine health. I tell you, you and I have the divine health of God. Amen? I have the divine health of God. And that divine health, lagi ko sinasabi, is superior to any sickness and diseases and all infirmities in life. What else? Sa grasya ng Panginoon, He fulfilled the law on our behalf. Yung 613 law, strict requirements of the law, was already fulfilled of the Lord Jesus Christ. Thank God, okay? He brought the old covenant to an end and inaugurated the new covenant. Thank God. We as believers, we as sons of God, we as new born from above believer, we are under the new covenant. Ngunit ang mixture po ito, still living under the old principles of the old. Okay? As believer, we also died Christ at the cross. Kung na po ito. The death of church has not came about because of the people in the church. Ang church ay nasa ministry of death. Hindi dahilan sa ang mga tao doon ang siyang dahilan. Alam niyo dahilan kung bakit mayroong church na patay o tinatawag nating under the ministry of death? I tell you, this is the reason. And teachers who have preached law from the pulpit. Sila po yung mga dahilan. Dati, ako din po yun. Ang isa sa dahilan kung bakit mayroong tinatawag na dead church. Well, when we say dead church, it doesn't necessarily mean na patay yung kanilang mga pagsamba, hindi sila masaya. No. What I mean is, nakapasok ang mixture teaching. Nagahari ay mixture teaching. Look at the word. Alam niyo po yung ibig sabihin ng pulpit? When we say pulpit, we must pull out of it. Kailangan kung naipangaral ang mixture teaching sa church in the pulpit, dapat ding ipangaral
ang pure gospel sa pulpit. And praise God, this is the season na marami nang nabubuksan, hallelujah, sa pure gospel. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga taga Project Look, nadidinig ko na nagiging careful na daw sa mixture ba yan o pure ba yan? Wow! That's a sign of a growing believer. Now, sinabi ko sa inyo kanina na ang mixture ay perverted gospel. Ano ba ang perverted gospel? Perverted means to turn around. When we say to turn around, to turn the focus away from Jesus onto something else. Kaya ang nangyayari, sa halip na Christ plus nothing, ang nangyayari, Christ plus something. Okay? Christians, nag-a-add siya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay? Paano ba yon? Ulitin ko po. Pag sinabing perverted gospel, turn around. You turn the focus away from Jesus. Hindi na si Jesus ang sentro. Hindi na si Jesus ang bida sa mga pangangaral. Hindi na si Jesus ang bida sa mga usapin. Okay? Sa halip minsan, ano na ang bida? Okay. There are ways of mixing the gospel. Ano-ano ba yung mga kaparaanan para magkaroon ng tinatawag na mixing the gospel? Okay, tingnan natin. Number 1, human effort. What is the meaning of the word human effort? Okay? In Galatians 3:3, it says, "Are you so foolish? Having begun in the Spirit." Kayo ba'y mga mangmang o nakulang ba kayo, mga taga-Galatia? Nagsimula kayo sa Spirit. Nagsimula kayo sa grasya. Nagsimula kayo sa buhay. Because it is the Spirit that gives life. And who is that life? The Lord Jesus Christ. Now, are you now being made perfect by the flesh? Through the obedience of the law? No. It is the Spirit, it is the grace of God that made you perfect. Not of the law. Pero ngayon, pupunta kayo sa law. So, ang tawag po dyan ay law means human effort. Ano po yung mga practical na application yan? I'm too busy for Jesus, doing everything for Jesus. Pero yung kanilang pinagmamalaki, yung kanilang pinagbabasihan, ay ang kanilang self-effort or human effort. What else? Work for my salvation. I have to work to maintain my salvation. Siguro agree po kayo sa aking sasabihin dahil karanasan ko po ito bilang pastor na kapag ka ang isang tao hindi pa siya kumikilala sa Panginoon, sasabihin natin ang tanging paraan lamang ay si Kristo. Walang quote and quote, sinasabi natin, alam mo, sa biyaya lang, kay maliligtas, hindi sa iyong mabubuting gawa. So, you need to accept Jesus. So, ang ginawa ko noon, pinatanggap naman. Pero pagdating na nakapasok na sa church, ang dami ng set of rules, set of obligation. Okay? Para ma-maintain mo ang iyong salvation. Doon ako pumapasok yung tinatawag na mixture teaching. Kaya nga, I have to work for my salvation. I have to maintain for my salvation. What else? Self-righteousness. Ito isang mabigat. Self-righteousness. Kahit sa lumang tipan, pinagmamalaki ni Cain yung kanyang offering. Yung akala ng iba, yung offering ni Cain ay mga bulok na gulay. Hindi po, kaya hindi tinanggap daw yung offering ni Cain kasi mga bulok yun. No. Ang offering po ni Cain ay pinakamagaganda sa lahat ng naging bunga o naging bunga ng kanyang mga tinanim. Pero hindi siya katanggap-tanggap kahit anong ganda. Bakit? Kasi through his self-effort. Ang tawag dyan ay self-righteousness. Pero bakit ang handog ni Abel ang siya naging katanggap-tanggap? Kasi siya ay nagpatay ng hayop, nagpatulo ng dugo, nagpatay ng hayop, at ito'y sinunog. Sin offering and burnt offering, na yun ay typology ng ating Panginoong Hesus, which is yun ang katanggap-tanggap. Mga minamahal ko pong mga kamanggagawa sa Panginoon, wala nang iba pang mensaheng dapat nating ipangaral kung hindi si Jesus
at ang kanyang tinapos na ginawa. Iyan lamang ang paraan para mabago, matransform from the inside out ang mga mananampalataya na nakikinig sa ating mga pag-aaral. Praise God. So ano pa? Yan pa yung human effort, living holy life with own strength. Sa ganung bagay, nagkakaroon ng mixing of law and grace. Okay? Sabi ng Galatians, are you foolish, having begun in the Spirit? Are you now being made perfect by the flesh? Sa New Living Translation, how foolish can you be? After starting your new lives in the Spirit? Born again? Why are you now trying to become perfect by your own human effort? So, mixture. Inaalis ba natin ang works? No. Hindi po. Kasi merong good works. Ang sabi ng Romans, itinalaga tayo para gumawa ng mabuti. Amen po ba? At ang mga anak ng Diyos ay nakatalaga na gumawa ng mabuti. Subalit, hindi ang paggawa ng mabuti ang daan para makuha natin ang favor, atensyon, ang glory ng Panginoon. Sa ganung bagay, nagkakaroon na ng mixing. Number 2, anong basa niyo po? Traditions and culture. Mga tradisyon at kultura. May mga kinalakihang tradisyon, ang simbahan at kultura. Okay? Ang sabi ng Colossians 2:8, beware, look at the first word, beware, mag-ingat kayo, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the what? Traditions of men. Okay, yung mga tradisyon ng tao. Ano daw yung tradisyon ng tao? Mapandaya. Okay, ano pa yung tradisyon ng tao? Empty yan, empty deceit. Sabi dyan, according to the basic principles of the world. You see? Yung sistema ng mundo. Ano pa? And not according to Christ. This is how Paul explains about mixing. Agree si Pastor Dave, sasabihin ko, pare, madalas, mas final authority ang tradisyon at kultura kaysa sa Word of God. Tama, di ba? Alam niyo po, kapag sa church, yung tradisyon na kinalakihan, o kaya yung kultura, ito kultura namin. Yun pa ang final authority rather than the Word of God. Mixture. Merong mixture. We believe that the final authority is the Word of God. Amen po ba? Hello, agree po ba kayo? Amen? Di ba? Kaya po kung ako ang inyong tatanungin, I will honor the Word of God rather than the words of men. Kung pagtitimbangin na salita ng tao o salita ng Diyos, I will choose to obey. I will choose to honor the Word of God rather than the words of men. Maraming alam ko may karanasan din po kayo. Ito yung magandang i-apply. Okay? Kapag merong mga kaibigan kayo na nagpatingin sa doktor, pagkatapos magpatingin sa doktor, ang sabi ng doktor ay wala ng pag-asa pang magkaroon ng anak. 0% ang magkakaanak. Paano pagka ganun ang sinabi sa inyo, ano sasabihin niyo? 10 taon na nakalilipas nung nakasabay ko po ang aming governor sa barko. Hindi pa siya governor nun. At ang sabi niya, nagpatingin sila sa doctors ng Makati Med Hospital, doctors ng Asian Hospital, for the whole week, nagpa-check up sila kasama ng kanyang may bahay. Doctors ng Asian Hospital sa Alabang, which is napaka-uhusay ng mga doktor ngayon. At ang sabi ng doktor, 0% na sila yung magkakanak. Yan ang sabi sa akin ng kwento. Ang sabi ko sa kanila, words of the doctors are not final. Mark my word, you will have a child. Magkakaroon kayo ng anak.
And then, sinare ko yung power of declaration and the power of believing. And praise God. After March 28 yon, after a month, tinawagan ako, ang sabi sa akin, Pastor, 6 weeks pregnant ang aking may bahay. And praise God. Praise God. Pagkatapos ko, tinawagan ako after a month. Sabi niya, Pastor, I have a problem. Yung wife ko po, nasa Maynila, merong blood spot. O sabi ko, let's pray. Let's agree together and declare. And then, nag-release ako ng word, there will be no blood spot in the name of Jesus. Sabi niya, I believe, I believe. Kinabukasan, pumunta sa Maynila, pina-check up. Pagka-check up, kaagad-agad daw siyang tumawag sa akin. You know, ang word niya, Pastor, I can't believe it. Sabi ko, why? Kung ano yung exact word na sinabi mo. Yun ang exact word na sinabi ng doktor, I can't believe it. You see? You know, ito yung kahulugan ng sinasabi, the word of God is like a two-edged sword. Aking ganito. Taba na magkabila ay talim. Two-edged. Ano yung first edge? The first edge is the Word of God. When we receive the Word of God in our hearts, through listening and reading the Word of God, when we release the Word of God with our mouth, it becomes a two-edged sword. Matalas po yan. Hello, amen po ba? Now, kung ang nirelease na word ng isang nagtuturo ay mixed word, matalas yun, pumapatay yun. Because the letter kills, the ministry of death and the ministry of condemnation. On the other hand, kung ang word na nirelease ng nagtuturo ay pure word of God, pure message, I tell you, yung word na yan, they are life. Nagre-release siya ng buhay. Bumubuhay yan. Hello, amen po ba? Nagre-rejuvenate yan. Nag-i-empower yan. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, the Bible is very clear. Life and death are in the power of the tongue. Life and death are in the power of the tongue. Which one? When you release a pure message, nagdudulot ito ng life, ng spiritual growth, ng buhay, nagpapalago, nag-empower. But when you release mixture teaching, ministry of death. Number 3, mixing system. Deceptive philosophy. Ano ba yung mga filosofiya ng tao? You know, do good, get good. Do bad, get bad. Or, merong mga good sinners at saka tinatawag na bad sinners. Merong tinatawag na classification. Yan ang mabigat. Kina-classify. Gusto ko sabihin sa inyo, there are no good sinners and bad sinners. They are all sinners. Walang classification na pare. Mabuting, good sinners, mabuting makasalanan, at saka masamang makasalanan. Wala. They are all sinners. But praise be to God. Hindi na po tayo mga makasalanan. Amen po ba? Hindi na po tayo mga makasalanan. Tayo mga matuwid na. Kaya the question is this. Whose righteousness are you living? Your righteousness or His righteousness? But sometimes, they're living both. Created righteous, pero self-righteousness. Okay? Ito pa, mabigat. RR. RR. Rules and regulation. It becomes deadly kapag ang final authority is the rules and regulation. O kaya, ninanakaw niyan yung ating freedom. Okay? Now, sabi dyan, do not touch, do not taste, do not handle. Huwag mong hipuin ito, huwag mong tikman yun, huwag mo itong hawakan, which all concern things which perish with the using, according to the commandments and doctrines of man. Those rules and regulation, the Bible calls it what? Doctrines of men. Doktrina ng tao. Which one? Ano bang gusto ninyo? Doctrines of God, doctrines of the Holy Spirit, or the doctrines of man? Tatlo po yung doctrine yan. Natatandaan ko na ituro ko po ito eh. Yun yung tatlong doktrina. Number 1, doctrine of God, or the doctrine of the Holy Spirit. I-specify natin, pure,
doctrine of God, not mixed doctrine. Number 2, doctrines of men. Okay? Doktrina ng tao. Yung rules and regulation. Number 3, mabigat, the doctrines of the devil. The doctrines of the devil. Halimbawa, pahapyaw, patikim, advance. Alam niyo ba na napaka-importante pala ng mga tuldok, kuwit sa Bible? Agree po ba kayo? Tama ba? Sabi ng Panginoon, di ba? Lilipas, pero ang mga tuldok, ang mga kuwit, ang kanyang mga salita, hindi kukupas kailanman. Pastor Wilmer, kung napahalagahan ng Diyos yung tuldok at kuwit, napakahalaga din ng mga numbers sa Bible. I'm sharing this to you kasi nasa present study ako ng Bible numerics. Okay? Inaaral ko po ito, kinakain ko po ito. I found out that ang pervert teaching ng Bible o ng demonyo sa numbers is numerologies. Okay? Yung mga numerology o tinatawag na horoscope. Saan ito nagsimula? Sa ancient Babylonian at saka sa Egypt. Doon nag-start yan. Which is, ang nasa likod, inspiration nito ay ang demonyo. Tingnan po ninyo, kahapyaw. Don't you know that the gospel of the Lord Jesus Christ is in the stars? Alala niyo ba nung ilabas si Abraham nung gabi? At ang sabi, tingnan mo ang mga buhangin sa kalangitan at tingnan mo ang mga bituin sa karagatan. Tama nga ba yan o mali? Baligtad eh. Baligtad. Sorry, Kuya Gilbert. Look at the stars in the heaven. Alam niyo, nung sabihin ng Diyos, nung ipakita ng Diyos kay Abraham ang mga bituin sa kalangitan, alam niyo bang ipine-present ng Diyos ang gospel kay Abraham, yung gospel na nakatago sa constellation of the stars. Kaya ang gospel ay nakatago sa mga bituin. Pero ito ay binaluktot ng demonyo. Paano? Nag-create siya ng tinatawag na horoscope. Horoscope no? Tanongin po kayo, sa horoscope, nagsimula saan? Ano bang start ng horoscope? Sino pwedeng sumagot? Kuya Gilbert, ano ba? Ha? Aris. Aris po. Aris. Okay, ano yung pinakahuli? December. Hindi buwan. Ano nga yung sa December? Ha? Capricorn. Ba, alam ni Ate Chari Ano ba kayo? Saan ba kayo doon sa horoscope? Libra. Libra. Ako ay Scorpio, November. Libra din ako. Congratulations. Magka-birthday po tayo. Okay, tingnan nyo Ito yung perverted gospel. Pagsabi, binanoktot, kinurap. Kung ang gospel ay nasa mga bituin, ang ginawa ng demonyo, gumawa din siya ng teaching na mula sa Babylonia at mula sa Ehipto para baluktutin yung alin? Yung katotohanan. Nag-create siya ng horoscope. Ang tawag ko doon ay horoscope. Nagsimula, sabi nyo, Aris, tapos nagtapos sa Capricorn. Pero sa totoong gospel sa stars, okay, ang una sa mga bituin ay hindi po Aris. At ang huli, hindi po Capricorn. Ang una po, Pastor Christian, ano una? Alam ni Pastor Christian. Virgo po. Virgo, ang una. At ang huli po ay, Leo. Virgo at saka Leo. Tignan niyo to, Pastor Dave. Virgo yung first at saka Leo. Ano ibig sabihin ng Virgo? Ano sign ng Virgo? Ang sign ng Virgo ay yung babaeng mayroong hawak-hawak na bata. At ang sign naman ng Leo ay lion. Okay? So yung Virgo
na ang picture ay babaeng may hawak na bata, ang ibig sabihin ay virgin birth. That is the book of Matthew. The virgin birth of Jesus. While sa last ay yung tinatawag na Leo, the Lion of Judah, the book of Revelation. So therefore, pinerbert ng demonyo kahit sa horoscope, okay? At even sa numbers. Even sa numbers. Merong tinatawag na twisted, corrupt teaching ang demonyo. Kaya ito lang ang simple para malaman mo kung mixture. Kapag ang teaching ay palaging naghahatid ng takot sa atin, I tell you, ang mga bagay na yan ay dapat binabalot, nilalabas sa church at nililibing katulad ng ginawa noong mga kabataan na nagbalot kay Ananias at kay Sapphira nung sila'y mamatay at pagkatapos sila'y inilabas sa church, pagkatapos sila ay inilibing. Sapagkat si Ananias at si Sapphira ay picture ng mixture. Paano? What's the key to unlock the mystery? Yung meaning ng names ni Ananias at saka ni Sapphira. Ananias means Hannah, means grace, while Sapphira means law. Sapphire, yun ang sinasabi ko sa inyo kanina na the law was written on a sapphire stone, blue stone. So they are married. Sila ay merong relationship in union with each other, meaning mixture. Yung law, Ananias, yung Ananias, grace, at yun pong Sapphira or sapphire law, they are mixture. Ano resulta? Death, kamatayan. Kaya dapat ilibing ang mixture. Hello? Hindi dapat tanggapin ang mga teachings ng mixture. Yan ay sa Book of Acts chapter 5. Pagdating ng chapter 9, may binanggit na Hananaya. At yung Hananaya na yon ay walang asawa. Meaning, single. So, grace. Ito yung si Ananias na noong mga panahon na yun ay inutusan ng Diyos na ilehan si Saul na naging Pablo, naging Paul, kung saan ay nabulag siya sa daan. Okay? Pagkatapos, nilehan siya ni Hananaya at siya ay nabuksan. Madaling salita, ang tunay na message, ang pure message, nagbubukas ng ating mga kaisipan, nag-unveil, nag-aalis ng mga belo, at ang nakikita natin ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Kaya siya lang ang bida sa ating buhay. Okay? What else? Ito pang isa, self-denial and abstinence. Mababasa natin yan sa Colossians. These things indeed have an appearance of wisdom. Tingnan nyo. May anyong ng karunungan in self-imposed religion. Yan ang religion. Mabagsik ito po religion. Religion kills. Diba? Naalala niyo ba? There are 4 Ds in the religion. Remember, number 1, what is the 4 Ds? Number 1 D is ano? Distance. Distance. Yeah. Ang religion ay nagtuturo. Ito yung mga teaching na, mixture teaching na ikaw ay nalalayo sa Diyos. Dapat magbalik loob ka sa Panginoon. Oy, alam mo yung kapatid ko na yan, dati yan malayo, ngayon nagbalik na loob sa Diyos. Teaching a mixture po yung ganong katwiran. Wala po tayong magagawa para malayo sa Panginoon. Hello? Bakit? We are one in union with Christ. Hello? Ano pa tinuturo ng religion? Hindi lang distance. Ano pa? Deeds. Ano yung deeds? Kailangan gawin natin ito para tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon. You know, tayo muna yung manalangin, humingi muna tayo ng tawad, magpalinis muna tayo sa Panginoon para tayo maging kalugod-lugod. Okay, umawit tayo, anyahan natin ang presensya ng Panginoon. That is deeds. Self-effort, self-righteousness. Number 3 na tinuturo ng religion, ano po? Delay. Pag sinabing delay, hindi pa ako perfect, hindi pa ako holy, I need to do something for me to become perfect. That is delay. Religion po. Ang pang-apat na D ay Distraction. death. Okay, death. So death is the result of religion. The ministry of death. So sabi dyan, ano pa? False humility. Ito pa mabagsik. Tingnan nyo. Ang false humility teaching is this. Panginoon,
kami po'y hindi karapat-dapat sa iyo, kaya kami po'y naninikluhod, kami po'y linisin mo. That is a false humility. Sino nagsabi sa iyo hindi ka karapat-dapat? Ngayong sinabi ng Ephesians that you are accepted in the beloved. Kung sinasabi mong ikaw ay hindi karapat-dapat at sinasabi ng Diyos ay kay tinanggap na pinakamamahal at ikaw ay ginawa ng karapat-dapat, isa sa inyo nagsisinungaling. Isa ang nagsasabi ng totoo at isa ang nagsasabi ng kasinungalingan. Pwede ba magsinungaling ang salita ng Panginoon? Hindi. Ang nagsisinungaling ay doon sa mali nating interpretasyon sa salita ng Panginoon. Praise God. So, false humility. Minsan, pag sinabi natin, I am righteous, I am holy, I am perfect, sa mga religious people po, ang yabang-yabang natin. Tama ba ako? Ano, Tita Chari? Di ba? Parang yabang naman ng mga taong ito, ano, Pastor JP, di ba? Righteous daw siya, perfect daw siya. Alam niyo po, ang pagsasabi na tayo ay righteous, I am holy, I am perfect, yan ay kapakumbabaan sa harapan ng Diyos. Why? Because we acknowledge the fruit of the perfect finished work of Christ in our lives. Pero yung pagsasabi, Lord, alam mo naman kami makasalanan, di karapat-dapat, iyan ang tawag ko dyan, kayabangan. Bakit? Kasi we nullify the perfect finished work of Jesus. Ang sabi ng Bible, 1 Peter 5:7, He gives grace to the humble, but opposes the proud. Kaya ang grasya naroon sa mga mapagpakumbaba. Hello? Amen po ba? Praise God. Nais ko magbigay ng isang paalaala sa atin. Ito po'y nabanggit ko na kamakailan. Babanggitin ko rin po. Huwag niyo po akong hangaan. Hindi po pinag-uusapan dito yung ang pinag-uusapan bawat individual. Ang gusto ko pong makita ninyo, ang magaling po yung banal na espiritu sa akin po. Ang magaling yung Kristo na napako sa krus na nagbayad para sa akin. Ang magaling ay yung Ama na nagplano ng ating mga pag-uusap ngayon. Isa lang ang bida, si Jesus lang ang bida. Amen po ba? Praise God. Thank you, Lord. And last but not the least, endless genealogy. Ano ba yung endless genealogy? Sabi dyan, no, don't let them waste their time in endless discussion of myth. Ano ba yung myth? Ano ba yung myth? Yung mga hiwaga, spiritual pedigrees. Basahin natin sa New King James Version. Nor give heed to fables. Ano ba yung fables? Mga kasinungalingan, mga haka-haka. Okay? Endless genealogies which cause disputes rather than godly edification, which is in faith. So when we say the grace of God, it talks about our faith in Christ. When we say faith in Christ, na-edify. Pagka po pure ang message, I tell you, meron tinatawag na edification. The word edification in two words. Ano yon? Restore and build up. The pure word of God restores us. Nagkakaroon tayo ng restoration. Amen po ba? Number two, the word edify means not only to restore, but to build us up. Tayo palakasin, patatagin. Sa akin ho bang mga pagtuturo, simula na ako po'y mapakinggan nyo. Kayo ang faith nyo ba'y na-edify? Kayo ba'y napapalakas? Napapatibay? Na-encourage? O nangihina? Natatakot? O nanglulupaypay? Thank you, Lord. Ito pa ang isang mabigat na mixing of law and grace. Pastor Dave, sin consciousness. Mabigat ito, mga kapatid. Tita Loisa, sin consciousness. Tingnan natin ang verse. Sabi po ng Hebrews 10:2, For then, would they not have ceased to be offered? For the worshippers, look, once purified, would have had no more consciousness of sin.
Yung mga tunay na sumasamba na nilinis na ng Panginoon ay wala ng sin consciousness. Hindi na sila sin conscious. Hapyaw. Naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba, true worshiper. Who are those true worshiper? Alam nyo, simple lang. Ang tunay na mananamba, they are righteous conscious, not sin conscious. Ang peking sumasamba, they are sin conscious. Hello? Hello? Di ba? Ngayon, nakakasaksi pa ba kayo until now ng mga pagsamba, mga praise and worship na ang mga message ng mga kanta ay mixture? Bakit? Kasi ang naha-highlight ay yung mga kasalanan at pagkukulang natin. May nagsabi sa akin na, alam mo yung mga kanta, minor lang yan eh. Hindi dapat pinagtutuunan ng pansin. I don't believe and I don't accept it's a minor thing. Why? Ang anumang kanta na ating kinakanta o inaawit na lumalabas sa ating bibig, ina-ater natin ito sa Diyos. Agree po ba kayo? Di ba? Sinasabi natin yung mga salita sa Diyos. Ina-address natin ang salita o yung mga lyrics ng kanta sa Diyos. Paano kung ang message ng kanta ay mixture? Nalulugod ba ang Diyos? No. Therefore, kahit po yung mga message ng kanta, it's not a minor thing. Why? Because you utter it to the Lord. You express it to the Lord. You address it to the Lord. At kung mixture ang message ng kanta, you and I nullify the finished work of Jesus, which God hates, which God the Father forbid, kahit sa lumang tipan pa hanggang sa bagong tipan. Yun ang kahulugan ng sinasabing, kung ikay maligamgam, kung ikay mainit, kung ikay malamig, ayaw ko nung ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Ang sabihin, isusuka. Pag sinabing isusuka, distasteful, hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. Alin yun? Kung babasahin natin ang context, wala pong kinalaman yung pagsuka ng Diyos sa salvation. Pero ginamit ito ng matagal na panahon na kapag ikay maligamgam, ibig sabihin ng maligamgam, akala nila ay hindi ka na active sa Panginoon. No. It's about the teaching, mixing of law and grace. Kaya nga yun ang mababasa natin sa Revelation chapter 3, yung Laodicea. At naituro ko na yung Laodicea is a compound word, Greek word po yan. Lao at saka dekai, meaning Lao people, deka means judgment, condemnation, they are the people of condemnation, people under condemnation, people under guilt, people under mixture. Why? Because of the messenger na siyang pinasusulatan ng Espiritu ng write this to the angel, singular. Write this to the messenger of the church of Laodicea. Isulat mo ito sa mga pastor, sa mga nagtuturo, sa mga churches na mixture. Yan ang ibig sabihin ng Laodicea. Kaya po, the false worshiper, mukhang hindi ako nakatiis. Ang mga false worshiper po, conscious. But the true worshiper, they are what? Son conscious. They are righteousness conscious, not sin conscious. God's grace is greater than our sin. Praise God. Tayo pa rin ay sin conscious. Sabi dyan, we nullify the finished work of Jesus. My last word for you is, His work is greater than your unworthiness. Ano ba ang nagmi-mix sa pure and mixture? The law, or the 613 misbos law, or the 10 commandments. It is
believer the teaching of mixture. Because mixture is the ministry of death. Binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 3, verse 7. So the more you trust in your own works, in his work, and if we put or set aside Jesus and his finished work, we diminish our faith in Christ. Nawawala ng kabuluhan yung ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. So dahil dito, sa aking pagtatapos, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang tanging paraan lamang po para mawala ang mga mixture ay mag-aral po tayo ng pure message of God na walang ibang ibinibida kung hindi si Jesus lamang po. This is the season. This is the appointed time of God. This is the set time of God that we must speak, teach, preach, and talk. Hallelujah! The pure message, the pure gospel of the Lord Jesus Christ. Si Jesus yung pure gospel. Siya yung sentro ng lahat ng uri ng pangangaral. Naha-highlight yung persona, si Jesus, ang naha-highlight ang kanyang tinapos na ginawa, just like Apostle Paul. Ang kanyang message is the pure gospel of Christ. Binabati ko po kayo ngayong gabi sa inyong pakikinig sa salita ng Panginoon na kung saan nagbigay pa ng liwanag sa atin upang lalo tayong tumibay, upang lalo tayong magpalaganap ng pure gospel ng ating Panginoon. Inuulit ko po, sabi ng aklat ng Nehemiah, God is raising up. Siya ay nagtatatag, nagtatayo, pumipili ng mga shepherd. Who are those shepherd? Shepherd means pastors, leaders, believers na magpi-feed, magpapakain ng pure gospel. And we say, Lord, count me on. Ibilang mo kami, Panginoon, na magtuturo ng pure gospel. Magandang gabi po and God bless us all. Shalom, shalom, and shalom.